Alright mga kabiyero, the time check is 1 o'clock ng madaling araw. So yan guys, at 1 o'clock na madaling araw, andito ako ngayon sa may Bulacan. Ayan, dito yung planta na pinagkukuhaan namin ng product na di-deliver namin. Alright, so yan guys, at ito nga, at mag-aantay pa kami ng pag-discarga nitong aming loading. Ayan, so mag-receive break time kasi ngayon at 12 o'clock break time dito sa loob ng planta, at break time ng mga checker nito. So yan, at mamaya pa kami receive mga 2 o'clock. Ayan, and then mag-load naman kami ng mag-load kami ng bandang alas 3, mag-load kami ng alas 4 ng umaga. Ayan, so para sa biyahe namin. So ito nga guys, at ito nga madaling araw kami ngayon dito ngayon. So yan, biyahe, galing nga kami sa biyahe kanina. So pagkatapos namin galing sa biyahe, mga 5 o'clock ng hapon, pinadiretso na kami ng amo namin sa biyahe doon sa Clark. Ito nga yung pinakamin na pinagkuhaan ng product na di-deliver namin. Alright, so yan guys, at dito nga kami ngayon sa planta. Ayan, ito yung sa Jintik. So yan guys, at ipapakita ko sa inyo. Ayan. So yan guys, ito, at ito nga yung truck na dinadala ko. Ayan, at ito yung storage sila. Ayan, at may number 13, 12. Ayan, ito yung mga truck na nakaparata rito. Ayan, ayan, kaya storage sila. Ayan, number 12, 13, 11, 10, 9. Ayan, kaya yung mga truck dito. Ayan, ito nga guys, ito yung rampahan nila. Ayan, ito yung rampahan nila, at dito kami nakarampa ngayon. Ayan, so dito kami nakarampa ngayon sa number 12. So ayan, nag-aantay pa kami ng checker ngayon. Ito nga yung mga truck na nakaparata dito. Ayan, so alas 12, alauna pa ng madaling araw ngayon. Right, dito kami nararampa. Ayan, ito yung sakin namin. So yan guys, at ito nga yung storage nito. Ayan, dito sa may Bulacan. Ayan, at ito nga yung tinatawag na Jintik dito sa Bulacan. So mga yung mga in-storage dito, yung mga katulad ng ice cream. Ayan, katulad ng mga carne. Ayan, at ito nga yung sakyan. Ito yung sakyan namin. Ayan, ito nga guys, pasado alauna na. Ayan, so mag-receive siguro sila mga bandang alas 2 na madaling araw. Ayan, at dito kami nakarampa ngayon. Ayan, so dito kami rarampa, at dito namin discarga yung dala namin. Ayan, dito diadaan sa rampa na to. Ayan, number 13. Alright guys, at yun nga, pinakita ko sa inyo yung rampahan at nakarampa nga ito sa akin namin. Ay pinakita ko sa inyo, at yung mga naparada dito malaking truck. Yan, eto nga, tatawag na lang mga checker mamaya dahil nakatutungan rin itong truck namin. So ang checker tatawagan na lang kami. Alright, so guys, ito nga, dito kami sa may Bulacan, sa may Jintik, yung storage ng Jintik. So
mga naka-stores dito, yung mga ice cream, ayan, mga carne. So nakaiwala yung ano, yung mga dry. So dito yung mga fresh. Alright. So guys, update ko kayo at matulog muna ako. So ayan guys, at napakalupit ng mga driver na to ng trailer, oh. So the Ocean Network Express 1. Alright. Shout out. Ayan. Shout out sa driver to, napakagaling, oh. Napakahusay. Kaya guys, oh. Kaya ang napakagaling. So kumurbada, oh. Ayan. Napakagaling. So yun guys, napakagaling ng driver, oh. Kailan ko kaya matutunan mo ba nito? Galing, ang haba-haba niya, no? Oh. Galing. Galing. So yan guys, at magandang umaga sa inyong lahat. Titong mga kabiyero. Kagabi nga, bali dito kami nagtambay. So yan, ibang isuot kong damit dahil nga nagpalit na akong damit dahil dito kami natulog. Yan sa planta na ito. So yan guys, dito kami karga na kami at ano kami, papalista kami ng ano. Papalista kami dito sa may planta na ito ng Gintik. Ayan. So kanina pa lang maaga, wala pang gaano mga sakyan dito, pero ngayon ay meron na. Ayan. So ayan nga guys. Alright guys, ito yung ano, ito nga, at dito kami ngayon sa may Gintik na ito. So ngayon pala kami natapos na mag-load ng kinarga namin, at ito yung kailangan dito sa planta, kailangan nakabase. So dahil nga kami papalis na, so pwede ko nang hubarin itong itong base na ito. So guys, ito nga yung patakaran dito sa loob ng Gintik. So kailangan ng kailangan ng nakabase. At pagdating naman sa mga tulad ng mga Pure Gold, ayan, napakipit ng Pure Gold, kailangan naka face mask. Alright. So yun guys, kami rurutan na. So babiyahin na kami. Kami ilalabas na dito sa gate. So kailangan namin ng gate pass, yung resibo. Resibo na lang inaantay namin para makalabas na. Tulad ng truck to, labas na sila. So yun guys, ito nga yung mga malaking truck dito. Napakalaking mga truck na to. So kanina, wala pa yan mga yan kanina. So yan, pinakita ko sa inyo, napakaluwag pa. Dahil nga maaga pa lang sa ngayon, ayan. Ayan. Alright guys, at ito nga, napakalawak nga ng planta na to. Iba't ibang mga tracking ang nandito. So, ito ay ang storage ito na Gintik dito sa may Bulacan, sa may Balagtas. Dito nga kami kumukuha ng mga produkto na aming dinideliver at minsan sa Clark, mga product na dinideliver namin, tulad ng ice, tulad ng Creamline. Yan, shout out sa Creamline. So laging champion itong Creamline sa volleyball. At ito nga, yung truck na to, papalabas na rin ng gate. Yan, papalabas na rin gate yan. Ito
truck ato, hindi pa nakakalabas, nakaparada rin sa malapit sa gate. Balasdaan. Roadwise. Shout out mga Roadwise. Wala pa yung Roadwise doon? Nakalis na. Alam ko ba may kulang sila? Hindi, yung Roadwise na ano. Or Barriers yan. ano pa? Okay ba? Kasi chip po, chip ano? Ang init talaga ang truck natin Chip! Sige boss! Thank you! Oo, inisip ka rin chip na yan Inisip ka rin chip na yan Kaya atang ano Pagka mo Dati, kuya Sa puta kuya, paanga Nang-i-stop si chip sa mga loob. Wala bigyan pamasahe. Basta bigla nang iwan Kita. Alright guys, panibagong araw, panibagong vlog for today. Ayan. So, punta kami ng Cavite ngayon sa may Dasmariñas. Sa AC Road, ano? So, punta kami ng GMA Cavite. Ayan. So yun guys, dito sa may Balagtas, bago yung bypass nila dito. So pinalawak yung bypass nila. At saka yung na-vlog ko na nakaraan, yung pinagbago ng Balagtas Turgid. Napakalawak na ng Balagtas bypass pala. Yan. So hindi ko pa na-vlog sa inyo yung kabaan ng bypass ng Plaradel. Yung bypass ng Plaradel patungo ng San Miguel, Bulacan, patungo ng Batuan, ay napakalawak na rin. So malaki na rin pinagbago. Hindi ko alam kung ano to Hindi na natin alam kung baka may bayad yan. Biglang may bayad ang dito Kasi nakakonekta sa nakakonekta sa toll gate. Hindi wala kang bayad yun. Kasi nakakonekta sa may toll gate na Balagtas Kasi ano lang naman yan. Tapos may bago pang kinabit na may bago pang bagong gawang flyover. So yan guys, let's go. Heto ang bagong flyover dito sa may Balagtas bypass na patungo ng tollgate dito sa may Bulacan. At ito nga ang southbound na aming tinatahak sa ngayon. Dahil kami pupunta sa may Cavite, sa may Dasmariñas Cavite. At heto nga mga kabiyero, aming nadaanan ang flyover na to at kasalukuyan na hindi pa ito pinapagana. Siguro pinapatibay pa nila ang pundasyon nito dahil nga sa karamihan dito ay dumadaan ang mga malalaking truck na patungo ng Nueva Ecija, maging ang San Miguel, Bulacan at San Rafael, Bulacan. At heto nga mga kabiyero, ang pakalawang ito ay patungo ng Balagtas dito sa may bayan nito at sa kanang bagay ay patungo dito sa may MacArthur Highway. At ito nga ay aming pinabigyan ang ilang mga sakyan dito at dahan-dahan nga akong umuusad patungo sa tollgate na aming papasukan dahil ito ang tollgate ng Balagtas dito sa aming lugar na dinadaanan. At ito nga ay napakahaba pala ang flyover na ito na aming nadaan at mukha pa yatang matraffic sa kasalukuyan at dahil nga maaga pa lang ay kami umalis na dito sa Magintic ng Bulacan. At ito nga ang storage na aming pinanggalingan at aming pinagkargahan ng mga produkto na aming dala patungo dito sa may Cavite, Bulacan. At ito nga ay inumpisa na ang traffic nito na aming nadaanan. Dahil sa RFID ang aming gamit at dito kami sa kaliwang bahagi dahil dito ang linya ng RFID. At sa kanang bahagi ay ang cash line at kung walang load ang iyong RFID card ay dito ka sa may cash line at dito nga kami sa kaliwang bahagi. At ito nga
ay daan-daan na umuusad ang mga sakyan na ito. At dito sa kanang bahagi ay meron ding mga timbangan dito sa mga overload na mga sakyan tulad ng mga malaking truck. Kaya ito mga biro ay tiyaga lang talaga upang kami makarating sa tollgate na aming papasukan. At dito nga sa may Balagtas tollgate at aming papasukan ang NLEX at heto nga ang southbound na aming dadaanan. At heto, buti nga lang ang dinadaan namin ito at ang linya nito ay medyo may kaluwagan at dahil nga sa kanang bahagi ay medyo may kasikipan sa may gas line. So guys, dito kami sa may tollgate ng Balagtas. Ayan, at napaka-traffic dahil papasok kami ng NLEX. Dahil nga pupunta kami ng punta kami ng Cavite. So dito kami papasok sa tollgate ng papasok kami dito sa may tollgate ng Balagtas. Dito nga sa may NLEX. So yan, medyo matraffic dito sa loob ng medyo matraffic dito sa may tollgate ng Balagtas. Bago kami pumasok ay medyo matraffic. Ayan. So yan guys, the time check is 10:09 ng umaga dahil siguro Sabado ngayon kaya matraffic. So gamit pa rin natin ang RFID, pero ewan ko ba bakit kahit ang RFID medyo matraffic sa ngayon. So dati-rati sabi nung nasa tollgate wala na raw cast line. So kailangan ko muna ng RFID baka daw matikitan, pero bakit ngayon ay mayroon pa rin cast line na gumagamit. Ayan. So ibig sabihin marami pa rin na hindi kumukuha ng RFID, marami pa rin na hindi nagpapakabit ng RFID sticker sa windshield ng sakyan. Ayan, so guys, dito tayo. Medyo matraffic, ayan, tsaga-tsaga muna tayo. Tara. Sa wakas ay nakabukad na rin kami dito sa may tollgate na ito ng Balagtas. At heto nga ay kami papasok dito sa may southbound. At heto nga ang NLEX. At heto ay unti-unti na akong pumapasok dito sa may tollgate na ito. At syempre gamit namin ang aming RFID card. At ito ay dahan-dahan ring umangat ang error nito upang kami ay makapasok sa NLEX na ito. At ito nga ay kami nakapasok na dito sa may southbound na patungo ng Manila. So yun guys, nakapasok tayo ng NLEX. Napasok tayo ng NLEX ng Balagtas. Ayan, dito sa may Bulacan. So next naman natin nalabasan ang tollgate ng Bukawi. Right. Ilang segundo lang ang aming biyahe mula sa may tollgate ng Balagtas, Bulacan. At dito na kami ngayon sa may Bukawi tollgate. At heto ay dahan-dahan na kaming umuusad at dahan-dahan na rin na umaangat ang error nito ng tollgate dito sa may Bukawi, Bulacan. At dahil nga gamit namin ang aming RFID card at merong laman ito, kung walang laman ito mga kabiro ay hindi ito aangat ang error nito o yung harang at hindi ka makakapasok dito sa may NLEX na ito na patungo ng Manila. At ito nga ang southbound. At ito mga kabiro ay dahan-dahan nga kaming bumabiyahe dahil nga meron ditong linya na pakaliwa at medyo paliit ang daan na ito dahil dito sa kanang bahagi ay patungo ng Philippine Arena. At kung sa kanang ikaw ay tutungo ng Philippine Arena ay dito sa kanang bahagi ka. At ito mga kabiro ay ingatan mo ang mga fast line dito dahil dito ay bawal ang truck na tulad ng truck na aming dinadala. Ilang segundo lang ang biyahe at heto yung pakanan ay pabalik naman ng norte. At dito nga ang way na ito na aking binabagtas ay patungo dito sa may Mindanao Avenue. At hindi ko na nga ito binuo dahil nga napakahaba ng bidyong ito. Kaya ito ay aking na lang na kinat ang biyaheng ito dahil nga sobrang haba ng bidyong ito. Hindi na sana ako mag-voice over pa dahil medyo may kabagalan ang pag-edit. Kaya ito ay napilitan ako. Dahil nga minsan ang kasama ko ay napakasipag gamit ng cellphone at hindi lang at napakalakas pa ng volume ito. Kaya siyempre kailangan natin maiwasan ang mga copyright dahil sayang ang video na ating ginawa dahil napakahirap din naman
dahil nga habang nagmamaneho ako ay nagbibideo ako, kaya dalawang kamay ang gamit ko. At dito na nga malapit na kami sa may Mindanao Avenue, at heto ay medyo may kabagalan ang mga sakyan na ito dahil maaga pa lang kami napadaan dito, at heto nga ay matraffic na. Buti nga lang at umusad na nga ang mga sakyan na ito, at heto ay medyo may kabilisan ng kaunti. At sa kaliwang bahagi mga kabero ay patungo ng norte, at maging ang Valenzuela ay dito sila dumadaan. At ito nga ang way na ito mga kabero ay ang Mindanao Avenue na patungo dito sa may Katipunan, at maging ang EDSA at ang Quezon City ay dito dumadaan. Ito mga kabero ay medyo may kabigatan na rin ang mga traffic, at dahil nga pasukan at mayroon ng pasok ang mga estudyante, at siyempre ay kasabay na rin ang mga nag-opisina at ang mga empleyado. Buti nga lang medyo may kalawakan ang daan na to na Mindanao Avenue. At ito mga kabero ay dito man tayo. At dito naman tayo mga kabero sa may tollgate ng SLEX, at ito nga ang South Luzon Expressway, at dito mo makita ang kahabaan ng Skyway. At ito mga kabero sa kaliwang bahagi, ito yung pagpapaload ng RFID, at kung sakaling walang load ang iyong RFID ay dito ka sa kaliwa muna pumarada, at hindi ka naman dito sisitahin at hindi ka hulihin dahil ikaw ay magpapaload ng RFID na iyong gamit. At dito tayo sa RFID line, at ito nga ang ETC line o yung tinatawag na ETC card ang gamit, at dito sa kanang bahagi ay ang cash line. Kalimitan sa ating mga Pilipino ay walang load ang RFID, or minsan ang iba sa atin ay mga bago ang sakyan. Kaya kung sakaling ikaw ay walang gamit na RFID o yung ETC card ay dito ka sa kanang bahagi, at meron ditong resibo na makukuha ka, at pagdating sa iyong labasan ay doon ka magbabayad ng iyong toll fee. At ito mga kabero ay dahan-dahan ko ang pinapasok ang toll gate na ito, at ito pala ay pass-through, at kusang nakaangat ang error nito dahil pagdating namin sa tollgate na aming lalabasan ay doon kami magbabayad, at doon nakaharang ang error nito. At ito mga kabero ang tollgate ng C5. At dito na nga ako muli sa may SLEX, at ito ang southbound na aking gamit. At ito mga kabero dahil nga kami tutungo dito sa may Cavite, dito sa may Dasmariñas Cavite ay dito kami dumaan. At heto nga ay talagang mapapansin mo ang mga daan na ito, at dito ang tinatawag na Skyway sa kanang bahagi, at meron daan dito na patungo ng airport sa Nanaia. Mga ilang segundo lang ay dito naman kami sa may Sukat Tollgate, at dito nga yung patungo ng Parañaque. At heto sa kanang bahagi ay yung exit dito, yung papasok sa may tollgate ng Sukat. Subalit ito aking nadaanan ang medyo mabagal na pag-usad ng mga sakyan, kahit fast line ay may bagal din. Maaga pa lang kami napadaan dito, at sakto naman at talaga na-tsimpo sa amin ang traffic na ito, at kahit nga fast line ay matraffic. At dito sa kanang bahagi medyo umuusad ng bagya dahil nga dito ay yung pa-exit patungo ng tollgate nitong Parañaque. At heto ay mukhang umuusad na ng kaunti. At dito naman mga kabero makikita nyo ang itaas na ito ay napakalawak at napalaki ng bridge na ito. Walang iba kundi ang Skyway. At ito nga mga kabero, ang ilan dito ay hindi gumagamit dahil nga medyo may kamahalan ang bayad sa Skyway. Maging ang ilan natin mga motorista ay nagtsatsaga sa kabaan ng traffic dahil nga may kamahalan ang Skyway. At heto mga kabero, sa kanang bahagi nito ay yung pa-exit na patungo ng tollgate dito sa may Parañaque. At heto nga ang Sukat Tollgate. At patuloy pa rin ako sa aking biyahe mga kabero, at ako inyong samahan dahil nga ako itutungo dito sa may Cavite, sa may Dasmariñas Cavite, dahil dito ang aming customer na aming pupuntahan o yung aming destination. Sa kabaan ng Skyway na ito ay iyong mapapansin kapag ikaw ay nagmamaneho, dahil nga ang Skyway na ito ay hanggang dito sa may Pelembes. At ito nga ay madadaanan at mapapansin mo kapag ikaw ay tutungo dito sa may Alabang. At dito mga kabero ang exit na patungo ng Alabang maging ang Sapote
at meron din daan dito na patungo ng San Pedro at maging ang Bacoor o Las Piñas ay may daan dito. At ito nga mga kabiro ay kitang-kita mo ang dalawang skyway na ito. Talagang napakahaba at napakalawak nito. Ilang segundo lang ang aming biyahe sa Pelimbes at Alabang ay dito na kami ngayon sa may Carmona exit. At dahil nga kami tutungo dito sa may Dasmariñas, Cavite. At dito nga ang aming papasukan na toll gate. Dahil nga gamit namin ang aming RFID card ay dito pa rin kami sa may kaliwang bahagi. Dahil nga ang cash line ay dito sa kanan. At ito mga kabero ay napakaluwag at napakaganda na ng toll gate na ito. At ngayon nga ay mapapansin mo na napakalinis na ng toll gate na ito. At ito yung daan na patungo dito sa may toll gate ng Carmona. Yung nga lang medyo may kurbada ang daan dito bago makarating sa toll gate. Dahil nga mayroong dadaan ng tulay dito. Dahil ang ilalim nito mga kabero ay walang iba kundi ang expressway dito sa may SLEX. At ito nga mga kabero ay aking nakita na itong toll gate na ito ng Carmona. At heto sa kaliwang bahagi ay yung patungo na Manila, yung pabalik ng norte. At dito tayo ngayon sa ETC line nito dahil nga dito ang ating RFID na gamit. Napakalaking bagay ang RFID card at lalo na kung ito ay may load, mabilis ang biyahe, walang abala. Di tulad ng cash line at cash ang gamit ay dito ka sa kanan at talagang pipila ka pa. At dito sa kanang bahagi na to ay dito kami kakanan patungo ng Dasmariñas. Alright guys, bago kami pumunta sa customer. So andito na kami ngayon sa Dasmariñas. So bago kami pumunta sa customer, kumain muna kami. Ayan, dito sa may kantin na to. Ayan. Dito nga ay kay Thames Food House. Ayan. Shoutout Thames Food House. Alright. So yun guys, dito na kami sa may Dasmariñas. Ayan, kumain muna kami saglit dahil talagang gutom na kami. So yun guys, the time check is 1 o'clock. Ayan, 1 o'clock na para. So medyo umabot kami ng 3 oras ang biyahe namin dahil nga sa medyo matraffic yung dinaan namin. Matraffic sa may expressways, may SLEX. At dito sa may pagdating namin dito sa may Carmona, medyo matraffic at medyo sigsag rin yung mga daan dito. Right. So yun guys, malapit na rin kami dito sa may customer. So yan, yung kasama ko bumili pa. Right. Ayan. Yan, dito kami kumain sa kantin na to. Right. So hindi ko na pinakita sa inyo yung pagkain namin. Ulam namin ay tilapia na ginatan. So medyo napakasarap na ako nakain. Nakadalawang order ako ng kanin. So guys, pupunta namin sa customer. Let's go. Pagkatapos namin na kumain ng umagahan ay pinapatuloy uli namin ang aming paglalakbay patungo dito sa customer na ito. Dahil nga subdivision ang daan na ito at dito sa subdivision nakatira ang customer at dito ang kanyang negosyo. At heto mga kabero ay malapit ang lugar na ito sa may Bagong Silang dito sa may Cavite. Dahil nga ang lugar na ito ng Bagong Silang ay patungo ng Tagaytay. Medyo may kahabaan ang video nito kaya hindi ko na pinakita pa sa inyo yung pagpasok dito dahil nga ang way na ito ay patungo dito sa may Bagong Silang. Dahil nga pagsapit ng Carmona ay kami kakaliwa sa may bypass nito. Mayroong bypass nito na bago sumapit sa may SM Dasmariñas City. At dito nga mga kabero ay medyo sigsag pala ang daan dito. Mukhang ginagawa sa kasalukuyan. At ito nga ay pinagtiyagaan namin na kahit medyo may kalubakan ang daan na ito. Dahil siguro sa probinsya na ang lugar na ito, kaya ang mga daan dito ay mayroong mga rough road na parang lugar tulad sa amin sa Oriental Mindoro. At ito nga ay shout out kay Kamangyan sa ating kaubayan. Marami na mga vlogger sa Oriental Mindoro. At dito na nga yung customer namin. At pagdating namin dito ay pinarada ko muna itong aking sasakyan. At itong kasama ko ay pinaglakad ko muna upang magdala ng resibo.